Okay guys, mag-share screen muna ako. Parang nagtuturo. Okay, go. Start. Okay guys, ang ginawa namin, meron tayong ginawa namin separate for the data. Dito namin nilayout yung curve from the alignment, paglagay ng point groups, the surface, alignment, etc. So, one of the common problems is bakit parang walang lumalabas na cross-section. So, yung napapansin ko lang palagi, dapat itong part dito, wag nyo sinasagad dito kasi guys, kapag ito naipunta dito, wala na siyang point data for the ground elevation. So, make sure na yung surface nyo, there's enough data para makollect niya at makakreate siya ng tamang cross-section. Like dito sa part na to, dito sa 2 to 4, hindi ko napansin nung una na sumobra na siya sa surface. Kaya, wala siyang na-generate na maayos na cross-section. So, ayun. I-check nyo palagi. And after that, yung paggawa nyo ng surface, naglagay na kayo ng vertical alignment gamit tong, wait lang, ano ba tayo? Bakit? Bakit? Kumakita. Civil 3D. Naka-drafting and annotation pala tayo. Pwede tayo maglagay ng alignment, yung pag-design natin, kung ano yung sunod yung width. Pwedeng 6.7, 6.1, depende sa type, trade, industry road, tourism road, or farm to market road. Different, pero ayun. Ito siya. After you create the alignment, naglagay na kayo ng vertical offsets, naalala niyo yung ginawa nyo. And then after you create the vertical offsets, you created the profile. After you inputted the profile, nagkaroon na kayo, nag-design na kayo ng desired grade for the profile. Ito yung center grade nyo. Start kami dito. Hindi namin sinagad pala dito kasi magiging 0, cut or fill siya, kaya naglagay na kami ng ganyan. And then, ano pa ba? Ayun. In the profile pala, pwede nyo i-edit yung mga properties nyo dito. Pwede nyo makita yung data bands. I think dito part. Profile view properties. Ayan. Elevations, profiles, ilan yung stationings nyo, etc. etc. And then, you can always explore yung mga pwede nyo makita dyan. Pwede nyo rin makita yung speed. Anong design speed nyo. Take note pala na ang minimum na speed is 50 kilometers per hour. So, per elevation, alignment, proximity, etc. etc. And ito yung pinaka-importante, marami nagkakamali sa paggawa ng ating assembly. Ang assembly natin, dito siya nagbe-base sa paggawa ng corridor. And then, one of the lagi nang nakakalimutan, hindi nazi-zero yung mga depth nito. I-check natin yung properties nito. Display, design, asan ba? Basta yun, dapat importante na zero na siya. Kasi nga, hindi natin papakailaman yung depth niya. Kasi for formworks lang tayo, guys. Ayan. Itong shoulder, naka 1.5. Depende. 0%. Tapos, alam niyo, itong pave depth, sub-depth, sub-base, naka 0 lahat ako. And then, saan ba makikita yan? For itong part na to, I think, nasa ano siya. Dito. Tignan nyo dyan. Nasa lanes, basic lanes. Basic lane, ito. Yung shoulder naman, itong shoulder extended all. Tapos itong cut and fill, nasa basic lang din siya. Tapos tong basic side slope, cut and ditch. So, wag nyo rin kakalimutan na iset to into 1.5:1. Depende sa sinusunod yung standard ng DPWH. Okay. Let's proceed sa pag-generate ng ating cross-section. After nyo na magawa yung corridor, naggumawa na rin kayo ng corridor surface, meron na rin kayong, nag-compute na rin kayo ng materials based dun sa video. Very
Madali lang din naman sundan yon. So, nagkakatalo tayo sa pag-create ng cross-sections. Again, dapat importante, complete yung data nyo sa surface profile. Sa surface na to kasi, huwag nyo tinitipid yung data nyo. Pwede nyo naman palakihin. And then, andito tayo ngayon sa, for example, dito tayo sa plus 0 plus 60. Ang gagawin ko dito, since hindi naman, pwede naman nating i-copy na lang, pero gusto ko kasi yung parang kay Sir Doc. So, ang ginawa namin, gumamit kami ng polyline, tapos trinace namin tong ground. Kasi meron namang points na nagpapakita eh. Ayan. By the way, ang offset na ginamit namin pala dapat eh ano. Asan ba yun? Ito pala. Dito pala kami. Ito. Kunwari dito na lang. Polyline or pline. Ito yung unang section namin, no? Ayan. Ang ginagawa ko, binabakat ko lang siya using polyline. Tapos mamaya, pinakopy namin yung mga kakopy namin to later. Ayan. Lahat ng points na yan, kinuha namin. Bakit dalawa yung cross-section ko? Kasi ginawa kong 15 by 15 yung offset. Para magkasya siya sa layout natin mamaya. Ayan. Medyo matagal tong process. Ala, ay, charot. Limit na ka. Ayan. Pwede niyo paghiwalayin yung ground tapos cross-section. Pero pag-isahin ko. Kasi, wala. Ayan. Tapos babalik ko na lang. Diskarte niyo to guys. Kaya niyo. Ayan. Sa baba na tayo. Baba. Once natapos na kayo, i-click enter. So, meron na kayong, ito na yung cross-section nyo guys. Kakopy ko siya. And then, pupunta naman ako sa nagawa kong layout. Ito ba yun? Ayan. Oo, sa process ko lang. Ayan. So, if mapapansin nyo dito, okay, ang ginawa pa naming scale is 1:200. So, if this is the scale, naka 1:1000 siya. Gagamit ako ng scale factor na 5. Kasi 5 base point, 5. And automatic yung scale na to would be 1:200 or 5 millimeters in the in the in the paper is equivalent to 1 meters. So, yung grid na ginawa ko dito, naka 5 meters to by 5 meters. Exactly. Tignan nyo guys. Ayan. 5 millimeters by 5 millimeters. And then, nag-set kami ng blue line dito, which represents yung 100.62 na elevation ng grade line. So, pwede na natin ito itapat dito. Kunwari yan, tinapat ko na siya dito. Ayan. Kunwari na itapat ko na. Take note na dito kami nagbe-base, dito sa center line na to. Doon namin tinatapat. And again, dito, yung ating elevation and the offset. So, ang tanong, where do we get the offset and elevation? Makikita nyo lang dito sa cross-section. Kunwari ito yung ating cross-section, add view labels, offset, elevation. And then, i-click nyo lang dito, makikita nyo. Wait lang. Hindi na-click ng maayos. Dapat nasa gitna. Bakit kasi ayaw ma-zoom? Ayan. Negative 4.55 na offset and elevation 100.62. Tapos sa shoulder natin. Ayan. 3.05. 100.62. Tapos sa ground naman, pwede siyang ganun.
Basta yung mga important points, lagyan niyo siya. Ayan. So, ayan makikita niyo lahat ng mga offset and elevation. So, ginawa namin, sinulat na lang namin sa paper tapos kinopy namin. Ininput namin isa-isa. So, ayun din, dito rin yung area cut and fill, V cut and fill. Ayan, per cross section. Ayan. Tapos kayo na bahala guys. Tignan nyo, kasi nga bumababa siya ng 3 cm. Bumababa din siya, oh. Yung center line grade na. Tapos, pagdating naman sa ating profile, ayan, elements of the curve. Ito namang horizontal alignment. Finish grade, original ground. So, ang ginawa namin, kami lahat gumawa nito, pati ito, layout. Minano-mano namin. And then, ayan, title page, go. Ayun lang naman. Okay na yun. What if di pala naka-record, no? Okay, stop na. Thank you guys. Bye.